should be circumspect in making public statements, especially coming from the Senate President, as I said, who occupies the third highest position of the country. So, parang nangingikayat ka sa taong bayan na hindi paniwalaan yung desisyon ng Supreme Court. Yan ang sentro ng complaint na filed against him by some lawyers, and then the Supreme Court reacted because the Supreme Court has to defend and to protect itself. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney James Reserva, Professor po ng Political and Constitutional Law. Attorney, mayong buntag, Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning, Jade. Good morning, Amar. Po. Am I heard? Yes, sir. Malinaw po. Attorney, ito nga ay naglabas po ng desisyon, hindi desisyon, pinasasagot ng Supreme Court. Itong si Senate President Tito Soto, patungkol nga doon sa naging itong possible na kasong indirect contempt matapos kumontra nga sa desisyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano ho ba itong indirect contempt para lang ma-educate lang po natin, attorney, ang ating mga kababayan at paano po ba ang magiging implikasyon po niyan kung sakali man na talagang tutuluyan? Ang indirect contempt ay isang situation that is hindi naman crime o crime for that matter na directed against the judiciary. Kasi if you make some remarks in front of the judiciary that could undermine the trust and confidence of the people to the judiciary, you will be cited for direct contempt. Pero if you are doing it outside of the court, that is indirect contempt. Kasi what we trying to avoid is the erosion of trust and confidence of the people in our justice system. We prevent the possibility that the people will take the law into their own hands. The only thing that can preserve the rule of law in our country is to have a judiciary that enjoys the trust and confidence of the people. Now, if the statements are coming from very high official in the government like Senate President Tito Soto, who openly criticized the Supreme Court for voiding the articles of impeachment against PP Sara, that is really serious because people would be influenced by the person who is occupying the third highest position in the country. So that should not be just swept under the rug, because it strikes the very core of the independence and the integrity, credibility of our justice system headed by the Supreme Court. So it's very improper for the Senate President to have done that to have said those statements na parang urging the people to doubt the wisdom and the decision of the Supreme Court. Ang impact dyan as if don't believe in the Supreme Court, and that should not be tolerated. If ordinary people can be reprimanded, can be sanctioned by the Supreme Court, by the courts, for that matter, RTC, Court of Appeals, or first level courts, how much more for the high official of the country making statements that would undermine the integrity of the
judiciary headed by the Supreme Court. That is the essence of indirect contempt. Opo. At kung maalala po natin, para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, ay hindi po nag-atubiling punahin ni Soto, mga kababayan, yung naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura yung motion for reconsideration ng Kamara nga, kaugnay nga doon sa desisyong nagdeklara na unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Sara. Kung matatandaan po ninyo, nung komento po ng Senate President, sabi po niya, a sad day for constitutional law, o isang malungkot na araw para sa batas konstitusyonal at maging itong may judicial overreach daw at judicial legislation. Yan po yung kanyang naging akusasyon, which is naging basis po ng Korte Suprema, attorney, kung bakit siya pinasasagot. Hindi ho ba saklaw doon sa definisyon ng indirect contempt yung public criticism ng isang opisyal ng gobyerno laban sa Korte Suprema? Saklaw yan. Saklaw. Everybody in our country is under the jurisdiction of the judiciary headed by the Supreme Court. Kasi everyone, especially, as I said, especially the high officials of the government should be the model to respect the decision of our court. Because if nobody would believe, as I said, the decision of our court, then the people would find other ways of resolving their grievances, and that would be the destruction of our judicial system, our rule of law. So we might resort to the rule of the might. Hindi naman pwede yan kasi magkagulo na tayo. So, it behoves upon responsible persons to be the leader, to be the model of encouraging the people to respect the decision of our court, especially the Supreme Court. Opo. Welcome development ho ba ito para sa mga petitioner, attorney, na umaksyon itong Supreme Court laban sa pahayag ng Senate President? Although hindi pa ito desisyon, pero at least may part of due process ito na pinasasagot, pinakokomento nga itong Senate President. Actually, Jade, the Supreme Court is defending itself. It is part of its self-preservation. Nagkataon lang na mayroong mga petitioners na who went to the Supreme Court. Actually, what they did is to protect the Supreme Court. The Supreme Court has to protect itself, has to preserve itself by making it appear na nobody can just criticize its action, which tend to court disrespect, ridicule, degrade yung action ng Supreme Court. Kasi, as I said, it would result in people's losing of trust and confidence of our judicial system. So, hindi yan maganda sa bansa. Ang nangyari dito is the Supreme Court is protecting itself, preserving its existence. Opo. Maaari ho bang depensahan ni ni Senate President Tito Soto ang kanyang sarili? Gagamitin po niya yung doktrina ng parang fair comment doon sa dito sa kasong ito, attorney? Well, in a defense for that matter, he can avail of. Kasi ayaw ko naman pangunahan. I'm not his lawyer. Pero siguro, yan ang mga depensa dyan. Fair comment, freedom of expression. So, yan naman ang titingnan kung nag-overreach din siya. Baka another jurisprudence yan hanggang saan ba yung fair comment na gagawin ng isang high public official of the government where people look up to. So, magandang opportunity ito how the Supreme Court balance this
conflicting rights kasi as you said, he might invoke these defenses. Hindi naman pwede pangunahan yan kasi diskarte niya yan, pero it could be one of his defenses. Kung sakali man na mapatunayang may itong contempt laban po sa kanya, ano ho yung possible na parusa, attorney? Gaano ba ito kabigat para sa isang incumbent Senate President? Well, depende yan. Hindi natin pwede pangunahan ang Supreme Court kung paano yung sanction na kanilang ipalabas. Kasi ang sanction dyan, pwede imprisonment, extreme yan. That is the most extreme sanction. Merong warning, reprimand. Yan, depende yan kung ano yung kanilang ipalabas na decision. But at the end of the day, I think they will make a decision that would preserve their existence and their relevance, so to speak, as an institution. Opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, attorney, meron na ho bang nakulong before dahil sa isang opisyal lang na gobyerno dahil sa kanyang pagtutuligsa, pagkukwestiyon sa mga naging desisyon ng Supreme Court, attorney, o natanggal man sa pwesto? May mga ganun ho ba? Ang naalala ko lang, ang daming mga abogado na disbarred to have done so. Pero may mga high public officials na yung penalty ay parang warning, reprimand. So, ganun na level. I think isang malaking kaso niya noon, yung panahon kay former prosecutor na naging Secretary of Justice yan, si Raul Gonzales, na he made some revelations that parang exposed corruption in the Supreme Court. Merong kaso diyan na he was, I think, reprimanded lang siguro. Hindi ko na maalala yun. Basta merong ginawa ang Supreme Court na strongly worded decision in the matter of Raul Gonzales. I have to review it kasi part yan ng case law namin. So, in effect, the Supreme Court was making a statement na nobody can just make comments that would tend to degrade or diminish people's trust in our judicial system. Attorney, may buntag. Abogado, madaming na tanggal ng lisensya. Opo, may buntag po, attorney, si Admar po ito. Meron pong 15 mga justices ang Korte Suprema at sinasabi doon sa decision nila, unanimous. Kumbaga, sa tingin nyo po, makatarungan ba na questionin ito or mas makatarungan kung halos pantay lang ang nagiging decision po, attorney? Well, para sa atin na who cheered that decision, makatarungan yan. Masaya tayo. Pero para sa iba na hindi nagustuhan yun, so malungkot sila. But this should be circumspect in making public statements, especially coming from the Senate President, as I said, who occupies the third highest position of the country. So, parang nangingikayat ka sa taong bayan na hindi paniwalaan yung desisyon ng Supreme Court. Yan ang sentro ng complaint na filed against him by some lawyers, and then the Supreme Court reacted because the Supreme Court has to defend and to protect itself. Opo. Dito naman po tayo sa recent lang din na decision po ng Korte Suprema patungkol po doon sa forthwith na sinasabi po. Sa tingin nyo po, mas lalong nabigyan ng linaw ang Senado ukol dito kasi meron ding pagkakaiba po ng meron ding statement si si Senate President Tito Soto before tungkol dito, hindi pa siya Senate President during that time, kung ano yung ibig sabihin ng forthwith. At ngayon meron na pong itinakda ang Korte Suprema. Sa tingin nyo po,
na bura na ang lahat ng mga question marks kung ano nga ba talaga ito at hindi na mako-question kung saan ba, ano ba ang magiging hakbang ng Senado ukol dito, Attorney? Ang basa ko sa desisyon na yan, ang forthwith ay parang relative yan sa decision, collegial decision ng Senado. Kasi at that time, ang majority doon na ang majority headed by the then Senate President Chis Escudero interpreted na hindi kagad-agad. So, and that decision was carried by the majority of the members of the Senate. That would become a decision of the Senate itself as an institution. Although may mga some senators headed by Senator Tito Soto argued otherwise, but they were outnumbered. Ngayon, sabi ng Supreme Court, decision yan kung ano yung how you are going to interpret forthwith. Kung bukas, then kung yan ang, if that is the will of the majority of the Senate, then that's it. Yan ang tingin ko kasi under the principle of separation of powers. Kaya ngayong mandamos, it was denied on the ground na decision yan ng co-equal branch of government, which is the Senate. So, hindi nang himasok yung Senado, yung Supreme Court as to how the Senate at that time, majority of the senators headed by the then Senate President Escudero interpreted forthwith. So, yan ang decision dyan. Walang kuan dyan, Admar, walang parang hard and fast rule as to the meaning of forthwith. Opo. Meron pong mga pag-question ngayon dito sa constitutionality naman, dito po sa naging panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Parang almost same ba? I am one of the petitioners. Opo. Almost same lang din dun sa mga nangyari. So halimbawa po, kasi magbobotohan na sa plenaryo po at sakaling umusad, if ever man, halimbawa nakaumang na, nandyan na sa Senado or mag-uumpisa na sila, mag-convene, if ever na magdesisyon pa rin ang Korte Suprema, same pa rin yung gagawin nila, attorney. Kagaya nung una na pwede na lang ipahinto talaga. Once na merong desisyon, pabor sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang Supreme Court. Masyado yung theoretical at saka speculative yung tanong mo, Admar. Ang masasabi ko lang diyan, I have to dissociate myself as one of the petitioners kasi masyadong bias. Gusto man kung ako ang bias ko lang, ang subjectivity ko lang ang ipairal ko, of course I want the impeachment process stopped because we believe that that is really unconstitutional. Nakita naman talaga natin na yung ginawa nila doon sa House Justice Committee ay hindi naman yun hearing lang to determine probable cause. It was like really as what we anticipated on a mini trial that is within the authority of the Senate. Pero as of now, wala pang decision ang Supreme Court. Ang sabi mo, in the event that the Supreme Court will make a ruling favorably, hopefully, we are praying for it. Then we hope that the Senate will respect the decision of the Supreme Court. Kasi yun man talaga ang patakaran natin. Basta mga legal questions, ang final arbiter, ang ating judiciary, which is headed by the Supreme Court, and everybody is urged and expected to respect whatever decision that our court render. Iyon lang masasabi ko. Opo. Sakali naman po, attorney,
na wala pang desisyon ng Korte Suprema, nandyan na sa Senado, kung musad man makakuha ng paborable, kumbaga sapat na boto para umusad yung kaso. Pwede bang questionin ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ang naging proseso doon pa lang sa paggawa nitong impeachment complaint laban sa kanya sa Senado po, Attorney? Almar, I am not part of the legal team. Ayokong pangunahan yung ano yung mga strategy nila. Pero theoretical, anything that can be utilized in order to protect the interest of our client, lawyers will have to resort to that within the legal parameters, within the confines of the procedure. Ang point ko, if that is a remedy, that remedy is to me well thought of, well studied, at ayokong magawa ng spekulasyon kasi strategy yan, and they are very competent legal team and they know what they are doing in order to protect the interest of their client, who is the Vice President of the Philippines, who was voted by the Filipino people, unprecedented mandate of more than 32 million votes. Opo. Opo, Attorney. Dito naman tayo sa issue din ng perjury naman laban po doon kay self-confessed na bagman daw ni Vice President Sara na dinidinamin naman ni VP Sara Duterte. Ukol po dito sa perjury po, no? If ever po na makitaan na may ano po mangyayari po kay Ramil Madriaga na nakakulong na po or kahit sino man na meron pong kinakaharap na perjury po, Attorney, automatiko ba mabubura din yung kanya mga testimonya lalo na na-record yan doon sa House po? Kahit pa, kasi alam mo naman yung kaso, undergo yan ng process. Yung case na that is being filed by the Vice President through his lawyer against Madriaga, it will undergo a process. Whatever the outcome of that process, yung statement niya, if ever he will be presented again in the Senate, will be subjected to the test of credibility. Now, hindi naman we are not unmindful of the fact how incredible the testimony is, how unbelievable, how laughable his testimony is. So, I think kung credibility man pag-uusapan, zero na yan. I don't know how the Senate view it, pero siguro, just like us, they were watching the statements of Madriaga in the House Justice Committee kung to their estimation, bigyan ba yan ng credence or belief at the very least. Opo, Attorney, lipat lang tayo sa huling topiko lang, no? Kaugnay lang po dito sa naging hakbang po ng AMLAC na kine-question din po ng kampo ng asawa po ni Vice President Sara Duterte. Ano po yung nakikita nyo po, no, dito lalo na sa batas tungkol sa AMLA, yung AMLA po na batas, na nakikita ninyong parang butas dito na para maiwasan po na magamit ito, ma-weaponize laban sa politika po. Kasi ito yung akusasyon ngayon ng kampo ni Attorney Manasseh Carpio. Nagtataka sila, nakakaupo lang ng bagong pinuno, after ng napakabilis, nakakuha agad ng mga dokumento. Sa tingin nyo po, kung may babaguhin or ano ba yung dapat na baguhin sa mismong batas po para hindi magaya nito kung mapapatunayan kasi pag-question pa lang ito. Sa tingin nyo po, Attorney? Anmar, ang batas ay complete. Ang batas ay mayroong safeguards. Ang problema lang, they have weaponized the AMLAC at saka set aside nila yung mga safeguards doon. The intention is not to use this AMLAC as a political tool
pero ginawa nila. But the people are not naive anymore. Tingnan mo yung how the bank transactions parang selectively presented na lumalabas na meron kang 6 to 7 billion. Hindi naman pinakita nila yung may portion doon, yung balance. Kaya nga, it's all about using this institution in order to demolish, in order to destroy the reputation of a certain person. At the end of the day, walang kwenta yun eh. Walang kwenta yun kasi hindi naman yun talaga ang tunay na nangyayari. Ang lahat ng madami ng explanations diyan. Imagine 19 years kung ano yung deposit mo, ano yung withdraw mo, ano namang deposit mo. Ina-add nila lahat yan. Siyempre, lulubo yan kasi deposit, withdraw. Deposit, withdraw. How many years? Yan ang ina-add, hindi pinalabas doon kung magkano yung balance. Kaya nga, kung kakasukan, kung actual case yan, walang kwenta yan. Pero what they did is to sell to the public an idea that the Vice President and her husband accumulate this much amount of money during this period. At saka, merong parang ang dating dyan ay unexplained wealth. Hindi nga nila sinabi kung where did the money come from. Yun lang, figure lang pinalabas nila. So selective. So ang tanong mo kung anong magawa, the law is complete in itself. Ang mali lang dyan ay nagpagamit yung official natin sa AMLAC for political purposes. That should not be the case. So, it is a sad day of our banking system kasi ang mangyayari diyan, wala nang magtitiwala sa ating banking system. The heart and soul of our banking system is trust. Now, kung yung confidentiality ay questionable, people would be discouraged from putting their money into the bank because at hindi mo alam, baka kalkalin yan and then i-demonize ka. Kaya mo man ma-explain yan in a proper forum, but in the bar of public opinion, nasisiraan ka na. You are already demonized as being corrupt. That is not fair. Opo. Siguro, attorney, yung huling mensahe para sa ating mga kababayan, lalo't may maraming itong mga kritiko po, ilang kritiko po ng pangalawang Pangulo ni Vice President Sara Duterte ay nagsasabing mai-impeach itong pangalawang Pangulo. Ano bang masasabi po ninyo, mensahe sa mga kababayan natin? Well, yung impeachment sa House of Representatives, that requires 1/3. So, 106. Now, judgment call yan ng mga congressmen. Kung ang kanilang desisyon ay reflective ba yan sa sentiments ng kanilang sinasakupan sa kanilang mga constituents. In every decision ng isang political actor, merong consequence yan. Now, I hope that the people will remember those who betrayed them, and then these people will punish these traitors of their trust and confidence by way of dumping them in the coming election. If only to uphold the principle of republicanism, that this government is for the people, by the people, and for the people. It's the people. If the people are really against this impeachment,
and then this congressman will defy the wish of their constituents, then punishment should be meted out by the constituents by rejecting them in the 2028 elections. Alright. Attorney, maraming salamat. Daghang salamat sa inyo pong oras. Good morning po sa inyo. Good morning, Admar, Jade. Always an honor to be part of your conversation. Ayan po mga kababayan, si Attorney James Reserva, Professor po ng Political and Constitutional Law, ang ating nakasama na pakinggan. Kaugnay nga po doon sa naging hakbang po ng Supreme Court sa pagpapakomento nga kay Senate President Tito Soto at maging itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa marami pa mga issue ating natalakay ngayong umaga. Mga kababayan, magandang araw. Sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtangkilik, pag-like, pag-share at pag-promote ng ating video sa Ka Eric Celis YouTube channel. Of course, ang aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account and ang aming tandem ni Dr. Lorraine Marie Badoy, ang bigwas ng Agila. Everyday din po may program kami dyan. Mga kababayan, nag-order na po ang Korte Suprema ng kanilang panawagan na magpahayag at gumawa ng kanyang pagpapaliwanag. In short, parang isang show cause order sa kay Senate President Tito Soto. At ang sinasabi po ng Korte Suprema ay dapat magbigay siya ng komentaryo within 10 days kung ano po ang kanyang paliwanag sa isinampang indirect contempt na reklamo ng mga grupo ng mga abogado kagaya po nila Attorney Topacio, Attorney Respicio at iba pang mga lawyers tungkol po sa naging negatibo at very abrasive, nakakainsulto sa otoridad at magistrate wisdom of the Supreme Court nang maglabas ito ng desisyon sa pagbabasura ng naging appeal ng Congress at ng Senado noon hinggil sa impeachment complaint na balak sana noong nakaraang taon itulak ng grupo nila Marcos at nila Romualdez, kasabwat ito sila Tito Soto, sila Ping Lacson. So balit nakita ng Korte Suprema ang mga malubhang paglabag, mga malubhang mga kalapastanganan sa prinsipyo ng due process at equal protection of law na dapat ginagarantiya yan kahit ito ay impeachment process or judicial process. Hindi po yan pwede makakapagligtas sa saligang batas na mga provision. And when it comes to the review of the actions of the government, Congress o kaya ang executive branch ng gobyerno at pag-interpret ng mga batas patungkol sa mga naging hakbang o ginawa ng mga opisyal ng gobyerno o ng institusyon o sangay ng gobyerno, lalo na kung ito ay mayroong epekto sa saligang batas, ang Korte Suprema po ang pwedeng magsalita at magdesisyon tungkol dyan. Ngayon, kinwestiyon ni Tito Soto itong pahayag ng Supreme Court na ang forthwith nung nakaraan ay hindi nangangahulugan na ito ay agad-agad ora mismo, kundi depende sa kalendaryo ng mga activities ng Senado at depende yan sa desisyon ng mayoriya. Ngayon, sa tingin ni Tito Soto, ito ay pangingialam ng Korte Suprema sa pangloob at internal na otoridad at usapin ng dynamics and independence of the Senate and the Congress. Dahil ang impeachment action, ang impeachment process, exclusive po na ginagawa lamang sa Kongreso. Mag-initiate ka sa House of Representatives, sila mag-establish doon ng probable cause, sila ang mag-submit at mag-transmit ng articles of impeachment, ang Senado ang magbubuo ng impeachment court, iko-convene nilang sarili nila as senator judges to the impeachment court, and then sila ang maglilitis, sila din po ang hahatol
sa sino mang impeachable official na umakyat ang proseso ng impeachment hanggang sa Senado. Yan ang sinasabi ni Tito Soto. Well, walang pakialam po dyan ng Korte Suprema. Yan ay domain o sakop ng Kongreso. Pero hindi pwede na ang sakop ng kapangyarihan at otoridad ng Kongreso, ng House of Representatives o ng Senado, kapag ito ay lumalabag sa batas, binabaluktot ang batas, iniikutan ang batas, at ito ay nagwawalang bahala sa mga prinsipyo ng due process of law at equal protection of law at bumabangga sa doktrina at pundasyon ng saligang batas, hindi pwede na hindi makialam ang Korte Suprema. The Supreme Court does not discount or does not eliminate yung karapatan na yan at tungkulin at otoridad ng Kongreso about impeachment. But that impeachment process must be in accordance with law, in accordance to the Constitution. Yun pong naging petisyon doon, kaya nagkaroon ng judicial review, not judicial intervention. At ang kinalaunan nga, ibinasura ng lubusan. Itong basura naman talaga from the very start na 2025 impeachment operations nila Marcos Jr. at nila Romualdez na ginamit ang Kongreso. Hindi pa nga doon natalakay ang elemento ng panunuhol. Doon nag-react ng tulotodo si Tito Soto. Sabi niya, pinapakialaman tayo, dinidiktahan tayo ng Korte Suprema, bakit sila makikialam sa impeachment na ito? Hindi nakikialam ang Korte Suprema sa impeachment. Nireview ng Korte Suprema dahil idinulog sa kanila nila Vice President Sara Duterte at ng mga ilang pang abogado na grupo ang kalapastanganan, katarantaduhan at kabulastugan na ginawa ng House Committee on Justice at ng House of Representatives noong nakaraang taon na ngayon inuulit na naman nila yung hindi nila pagsunod sa due process of law. Walang notice of complaint noon na kopya si Sara Duterte bilang respondent. Hindi po siya ni-require na magpahayag ng kanyang saloobin at ebidensya doon sapagkat nag-proceed lang sila. Minadali na parang nagtataya-taya lang sila sa waiting at nagkaroon ng maniobrahan at hindi nagkaroon ng plenary debates, inilarga kaagad sa Senado because they were hoping that the Senate will cooperate. Ngayon, sa 19 Congress na yon, hindi pumayag ang pamunuan ng Kongreso noon, sila si Senator, then Senate President Chis Escudero, na magtutulak sila ng ganong kabalahura, kabastos na uri ng impeachment complaint. Hindi nakapag-proceed ang trial and inabutan ng desisyon ng Korte Suprema. Galit na galit si Tito Soto nang siya'y pumasok. Grabe ang komentaryo niya. As if nag-aral siya ng batas, as if siya ay maestrado din o may kaalaman at eksperto sa batas, without giving courtesy and due respect to the authority of the Supreme Court na mag-review lang lahat ng aksyon ng gobyerno, Senado, Kongreso, Presidente at iba pa patungkol ito sa batas. So, kaya nga nagreklamo rin ang ibang mga grupo ng abogado. Sinampahan po ng kaso ng indirect contempt o reklamo sa Korte Suprema si Tito Soto. At pwede siyang madisiplina dito, pwede po siyang ma-reprimand. Pag sinabing reprimand, ay pupunahin ka ng Korte Suprema, binibigyan ka ng warning na matuto kang sumunod sa Korte Suprema dahil ito ang the last arbiter. Ito ang tagapaghatol at tagapagtaguyod ng mga usapin patungkol sa batas, lalo na sa saligang batas. Yan ay nasa Constitution. Hindi mo pwedeng tanggalin yon. Yan ang nakasaad that the review of all actions of government and all actions of the officers of the government pertaining to the operations of law and to the implementation of law as well as to the interpretation in the framework of the highest law of the land, which is the Constitution. Ang may kapangyarihan po niyan sa saligang batas, Korte Suprema, na hindi nirespeto obviously ni Itbulaga Tito Soto. Nagmarunong, nagmagaling, nagmagandang lalaki. Akala niya school bukol movie o kaya sitcom o kaya akala niya ay Itbulaga show.
na pwede siya maging komedyante. As a Senate President, he should know better than anyone else sapagkat siya po ay may mandato na i-preserve at i-protect ang integrity of institutions of government, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang pag-interpret sa batas. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi sila nangingialam sa impeachment per se. Ang sabi ng Korte Suprema, may dinulog sa kanilang issue, constitutional and justiciable issue patungkol sa batas at sa saligang batas, kailangan nilang i-review accordance or in accordance with the operations of the law in according to the framework of the Constitution. And unanimous halos yun ang desisyon na yun, except sa isa na naka-leave, si Supreme Court Justice Singh, no? S-I-N-G-H. Hindi po siya nakaparticipate doon. Almost unanimous yun. During that time, wala pong pumanig sa sinasabi ni Tito Soto na walang karapatan ang Supreme Court na mag-interpret sa mga gawain patungkol sa impeachment. Hindi naman ini-interpret ng Supreme Court ang impeachment. Tinitingnan nila kung ang impeachment process, yung kondukta paano gawin ang impeachment, naaayon sa batas at hindi lumalabag sa saligang batas. That's the point, no? At hindi yan naintindihan ni Tito Soto. Akala niya nangingialam ang Supreme Court. Ngayon, sa forthwith na issue na to, na agad-agad, agaran, nagdesisyon din ng Korte Suprema, almost unanimous din. Sabi ng Korte Suprema, depende yan sa kalendaryo at priority ng Senado. Walang makakapagtakda na ora mismo, bukas, 2 oras pagkatanggap ng articles of impeachment or a day after. It will be up on the Senate to determine ano ang forthwith sa kanila. Pwedeng 1 week, pwedeng 15 days, magsisimula sila. Depende sa magiging desisyon ng kapulungan ng Senado. It cannot be predetermined by the court or nino man. Only the Senate can determine kailan nila sisimulan ang proseso ng impeachment trial. Yan pong ibig sabihin sa forthwith. So kung sasabihin nila na magsisimula sila 15 days after na ma-receive nila ang articles of impeachment, so be it. Kung sasabihin nila 30 days, magbibigay kami ng kalendaryo namin kasi maghahanda pa kami, may tatapusin kaming budget, so be it. Yan pong forthwith. Ayaw din ni Tito Soto. Sabi niya hindi, ora mismo pagkatanggap, start tayo. Opinion niya yun. But Tito Soto is not the Senate. Bagamat siya ang Senate President na ipinilit ilagay dyan nila Marcos Jr. at nila Tambaluslos noong panahon ng maniobrahan last year para matanggal ang si Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee at makokontrol nila ang mayoriya sa Senado para hindi mapuruhan si Marcos Jr. dito sa pagsabog ng iskandalo ng pandarambong at pangungurakot sa Kabanang Bayan na umabot sa 1.5 trillion pesos hanggang 1.9 trillion pesos. Minaniobra nila yan na makalusot at maiupo si Tito Soto, si Ping Lacson at mag-realignment ng silent majority. No, yun. So, hindi ibig sabihin na Senate President yan si Tito Soto or majority sila, yun na ang desisyon ng Senado kung anong opinion ni Tito Soto. No! The Senate does not belong to Tito Soto. So, pag ang interpretasyon ni Tito Soto ay ito ang gagawin ko, ito yung forthwith, sa kanya yun. The Senate is a collegial and deliberative body. Ibig sabihin po, collegial, you decide as a whole, not as a one-person decision. Deliberative, nagde-deliberate, kaya may minority group dyan or may minority block by majority na tinatawag na silent majority. Silent dahil ayaw makialam or ayaw magpahayag ng totoong damdamin at saloobin para tuligsain at tutulan ang kalokohan at ang kabulastugan involving massive corruption and plunder of government fund. Na halatang-halata naman na pinagtatakpan nila at iniiwasan. Kaya silent majority. Pinagtatakpan si Marcos, pinagtatakpan nila dyan si Romualdez. Pati ang mga aliporis ng sindikato ni Marcos. Now, ano pong ibig sabihin nitong order
na inilabas ng Korte Suprema. Sila po ay kailangan nilang gawin na magpahayag ng kanyang paninindigan at pagpapaliwanag si Tito Sotto. Kung hindi siya dapat disiplinahin o dapat siyang disiplinahin doon sa kanyang pagbibigay ng mga maaanghang at irresponsable at mapang-udyok na mga pananaw laban sa Korte Suprema. Exactly the way the Supreme Court now makes a show cause order on Tito Sotto. Magpaliwanag ka hinggil dito sa petisyon na ikaw ay pinapasight in contempt, indirect contempt, ng mga grupo ng mga abogado na sa tingin nila ay nagkaroon ng kalabisan at pagmamalabis sa pagpapahayag at pag-atake sa Korte Suprema itong si Senator Tito Sotto. O forthwith, di ba? Agad-agad sumagot ka kasi sabi mo forthwith, agad-agad. O di sumagot ka na ngayon. At inulit niya ang forthwith. No, forthwith is agad-agad. Pag sakyat ng Articles of Impeachment, agad nating simulan. Sinagot siya ng Senate Minority Bloc. In your mind, may debate pa. Kaya nga may oposisyon eh. Kaya nga mayroong oposisyon para i-oppose ang hindi tama at i-oppose ang mga pangbabaluktot sa mga proseso, lalo na kung ang proseso ay naglalayong i-shortcut ang batas, tapakan ang batas o ikutan ang batas. Yan. Masaya ito, no? So, magandang signal po ito. Mukhang nakikita natin, mga kababayan, pati dito sa petisyon ni Vice President Sara Duterte hinggil dito sa impeachment na talaga namang pong binaha ng panunuhol, pangbabastos sa batas, pangbabaluktot at pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno ginamit ang Commission on Audit. Pinilitpit ito para pilitin na durugin at baliktarin si Sara Duterte, bagamat hindi ganun ang naging opinion nila last year, no? Ngayon pinilitpit sila. Ang Anti-Money Laundering Council pumayag na iladlad in public ang mga private bank transactions and financial documents ng mag-asawang Sara Duterte na hindi naman ipinag-utos ng korte, walang court order, nilabag ang Bank Secrecy Law, nilabag din po ang Anti-Money Laundering Act. Kaya sila kinasuhan ni Mans Carpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte. Ginamit ang NBI para magmaniobra ng kunwari ay nag-iimbestiga sila ng kalagayan sa mental state ni Vice President Sara Duterte. Kalokohan. Itong si Matibag talaga, oh. Naging isang political puppet instead na maging professional law enforcement enforcer. So katawa-tawa, NBI ginamit, COAB ginamit din po ang AMLAC, ano pa, lahat. Mabuti ang BIR hindi pumayag na gawin po ang paglabag sa protection on the data privacy information of the Vice President sapagkat yan ay nasa batas din. Yan ang sinasabi ng Korte Suprema, wala kaming pakialam sa inyong impeachment authority. Pero kapag nilalabag nyo ang batas, binabaluktot nyo ang batas, tinatapakan nyo ang batas at mga karapatan ng mga taong nasasangkot sa inyong target sa impeachment, yan ay isang issue ng constitutional question. Kaya pwedeng magkaroon ng judicial or court review ang Supreme Court. Yan. So halimbawa, itong paglantarang pagreklamo ni Vice President Sara Duterte ng fishing expedition, ng mini trial, ng pangbabalagbag sa batas, itong Bank Secrecy Law na nilalabag lahat, ginamit nila. Yan po ay constitutional issue on due process of law, equal protection of law, at yan ay hindi pwedeng sabihin ni Tito Sotto at ng mga kongresistang mga buaya na mga mandarambong at mga kurakot na politiko na sa amin ito, impeachment ito. Yes, impeachment yan. Yan ang plano nyo. Pero nilalabag nyo ang batas. Binabangga nyo ang saligang batas at mga doktrina nito. The Supreme Court will always have the authority to make judicial review, not judicial intervention. Ayan. Magandang development po ito na pinapasagot na si Tito Sotto ng Korte Suprema at pinapapaliwanag siya. Well, abangan po natin kasi
mukhang doon na rin na nakikita nating mga indicators that the Supreme Court will review and will have a decision at sasabihin nila na naging unconstitutional and violative of the provisions of the constitutions and specific law or specific laws like Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law, Data Privacy Protection Act, among others, including the constitutional framework. Itong panibagong binaluktot at tinatarantado na impeachment attack dyan sa House of Representatives na forthwith at agad-agad na gustong-gusto ni Tito Soto na isa lang sa impeachment trial, impeachment court. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, not that fast. Mag-o-oppose kami. Lalo na kung yan ay obvious na binaluktot, binalasubas at tinatarantado na uri ng impeachment articles na inakyat sa Senado. We will not just simply accept that. Kaya nga may opposition dito sa Senado. Ayan. Kaabang-abang ito mga kababayan at maganda ang mga nangyayari na marami na po ang tumutuligsa. Nagsasalita, pumupuna at naninindigan. Laban dito sa baluktot, pansit canton at chop suey style ng impeachment attack na inilunsad muli ni Marcos Jr., nila Budget D, nila Sandro Marcos at mga alipores ng mga malitagang laban kay Vice President Sara Duterte. At ang mga tuta nila sa Senado sa pangunguna ni Tito Soto atat na. Pero not that fast, sabi ng mga opposition senators. Maraming salamat sa panonood ninyo kay Ka Eric at pagsubaybay. At utang na loob ko sa inyo ang paglawak at paglaki ng ating channel at ng mga viewership sa videos ko. Malaking tulong po yon. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino.